magkakaiba po ng generation. Okay. Di ba? Oo. Sa generation po nila, normal lang nasaktan yung bata. Okay. Normal. Pero sa generation ngayon, bawal mo nasaktan ng bata, pwede kang makasuhan. Kumbaga, nasira or na-interrupt yung magandang usapan dahil dun sa live na yun, na supposedly dapat kinabukasan, mag-meet kayo, and then later on, saka na lang sana sila nag-live kung anong resulta ng pag-uusapan. Okay lang, hindi walang problema. Okay. Yun pala yun. Di ba? Tama mo ba? So, paano po na lang sabi na wala akong utang na loob? Sila yung gumawa ng paraan para mawalan ako ng utang na loob sa kumbaga, naano ko na rin naman yung utang na loob na yun, nabanggit ko na rin yan na may limitations lang yung utang na loob eh. Paano kung nadideprive na yung justice, pagpapalit mo pa ba yung utang na loob? Saka yung sa katotohanan na nadideprive na yung katotohanan, utang na loob pa rin ba ang isip? Hindi na. Diba? Di ba hindi na? Nagigets mo naman yung point na yun. Diba? Inalagaan ka, utang na loob mo yun, pero minaltrato ka naman, utang na loob pa rin ba ang isipin mo? Or justice pa rin ba? Meron kang kailangan justice na makuha, utang na loob pa rin ba yung isipin mo? Di ba hindi na? So yun po yung situation po ni Dave na nakita ko. And lastly na lang, medyo mahaba na to. May part 2 pa po ito mga kapambihira. Hanggang nandito po ako, siguro hanggang bukas nandito ako. Samantalahin ko na walang pasok si Kuya Dave ngayon. Ano na lang, ano pa ba? Wait lang. Isip lang tayo. Meron ka pa bang gustong linawin na ano? Sa mga bagay-bagay? Wala na. Nasabi mo na sa live kagabi, ano? Sabi mo na. So... Sa ultimatum na binigyan nila sa akin. Yung ultimatum? Pagbibigyan ko din po sila. Sige. Sa place po, basta... Kahit sila naman mag-set ng place, wag lang po sa Candabat at sa Mabalacat. Gusto mo talaga ng closure? Seryoso ka talaga doon? Kahit usapang lalaki na lang, na mag-meet kayo sa isang place, walang mediator, mag-uusap lang kayo, heart to kayo, kayong dalawa, para magkaroon lang ng closure. And then, kung ano yung mapag-decidean nyo doon. Tapos na yun, wala na. Basta, ang ano ko lang po, ang context ng pag-uusapan namin is about closure lang. About closure. Kasi baka marami na naman tanong yan. Maraming tanong na ano ba tayong ano ba talaga yung dahilan? Ayoko nang balik-balikin yung mga tanong yan. Nasagot ko na po yun. Oo nga eh. Saka, nasagot mo naman na sa mga video, sa mga live eh. Nasasagot mo naman eh. Basta closure is closure. Closure yun lang magiging ano natin para tigil lang humipa, tigil na wala tayong connection sa isa't isa. Ganoon na po yun. Di ba? So, ito na lang, lastly na lang. Siguro, nakikita ko naman na mabait kang bata, no? Saka nang una, nagpasalamat ka rin naman sa kanila. Minamasama kasi nila na wala ka daw respeto, utang na loob. Nakita ko, nagpasalamat ka doon. Sabihin na natin, tanggalin na natin yung mga issue na yon. Ano yung masasabi mo sa pamilya nila? Tanggalin natin yung mga issue at disregard natin. Ano yung masasabi mo sa pamilya nila in overall? Ano yung manggagaling sa puso mo? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila in general? Kalimutan natin yung mga issue. Kumbaga sabing wala pong issue. Ano lang issue? Ano sila? Parang actually mabait po ba? Mabait man. Okay. Ano po sila, kumbaga willing silang maging maging mabuting tao. Okay. Talagang ganun. Pero not all the time. Kumbaga, syempre, yung discipline, doon yun. Pero, yung totoo, mabait po talaga. Mabait magaling talaga. sila, marunong sila makisama. Okay. Alam nila yung mga, kumbaga, sa family na, meron pa rin, nandun po yung love sa loob ng bahay. So, ano yung gusto mong message sa kanila na magpapasalamat ka ba sa kanila or may mensahe ka sa kanila na pang pinaling message sa kanila? Ako po syempre nandun po yung salitang salamat para sa kanila. Syempre, ayoko po na parang hindi po agad umalis po ako doon na walang-wala is parang wala na pong disiplina, wala na pong respeto sa kanila. Pero gusto ko pa rin po magsabi na thank you po sa inyo kasi kung di po dahil sa inyo is wala ako dito. Pero unang-una sa lahat is kung di dahil kay Lord wala tayo dito. Yun yung importante. Kasi minsan nakikita ako sa mga tao parang ginagawa ng Diyos eh. Hindi naman sila yung Diyos eh. Which is kay God naman talaga dapat yung credit ng lahat. Kaya yun, thank you po sa Kumbaga, kahit sa loob na 5 taon na pagsama po natin is, kumbaga, nagkaroon tayo ng relationship between father and son. Kumbaga, nasira lang kasi may mga bagay-bagay na may misinterpret and then minsan sinisisi pa sa mga wakwak na which is biblically naman talaga. Si Satan naman yung it's either sa inyong dalawa, may nagpadala sa tukso ni Satan na nagkaroon ng... Hindi mo po ako nagpadala sa confession. Mayroong, tulad niya, nagalit, humantong sa
na hindi, ano ba, matuturing mo ba disiplina yun, yung ginawa niya sa'yo? Or abuse na ba talaga yun sa'yo? Or discipline pa rin? Yung mga nangyaring ano sa'yo? Actually, magkakaiba po ng generation. Okay. Di ba? Oo. Sa generation po nila, normal lang nasaktan yung bata. Okay. Normal. Pero sa generation ngayon, bawal mo nasaktan ng bata, pwede kang makasunod. Ito po yan. Kaya paano po nila masabi na discipline yun kung sinasaktan mo ang bata? Kaya huwag niyong dadalhin, kaya payo ko lang din po sa lahat na po, generally. Okay. Mga magulang, kahit kanina kung may mga anak man po kayo, na huwag niyo pong dadalhin sila sa generation niyo. Oo, kasi sinasabi nila, sinasako pa daw ng mga bata nun eh. Nakakaranas pa sila ng pagsasako, binibitin pati warik. Kaya huwag na po, kumbaga sabi ko nga po sa inyo, payo ko lang po sa lahat ng mga magulang na nanonood, is dapat, wag po natin silang dalhin sa kung ano po yung generation na kalakayan natin, kung pinapalo tayo ng 2x2, ng daw ng bayabas, yung saka ng bayabas. Okay. Diba? Kumbaga, wag na po natin silang dalhin doon kasi iba na po yung ngayon eh. Ngayon, may mga rules na yun na bawal mong saktan yung bata. Diba? Mayroon ng law na bawal mong saktan yung bata. Kaya siguro tayo mga tao, or tayo mga magulang, kayo pala, tayo tuloy. Kayo mga magulang ka din eh. Pero para sa akin, personality, hindi ko gagawin po yung anak ko. Pero may discipline, pero in other way. Okay. Hindi yung hindi ko sasaktan. Kumbaga, pag-discipline ko siguro, ano lang. Kasi kung di mo gagawin yung ganyang bagay, ipapakita ko lang sa kanya kung ano yung mangyayari sa'yo. Sige, kung di ka maliligo ng sige ba, magkakaroon ka ng kaibigan. Yung ganun lang po ba? Kahit simple. Okay. Sandun pa rin yung love. Okay. Hindi ka gumagamit ng dahas. Okay. Di ba? Kaya siguro, payo ko lang din po sa inyo na mas maging kung magdidiscipline tayo, is tignan po muna natin. Double ingat. And besides, sa nakikita ko kasi, di ba, hindi ka naman legally adopted. Hindi mo naman sila talaga tunay na magulang. Kaya naiintindihan ko na masasaktan ka talaga eh. Kasi hindi mo sila magulang. Pero pag magulang mo kasi yung gumawa ng ganun sa'yo, parang iba rin kasi yung pakiramdam, di ba? Pero dahil ibang tao siguro sila, masakit yan eh. Kasi di mo naman sila kadugo eh. Tapos, masaktan ka ng ganun. Actually, ibang feeling nun eh. Pakiramdam ko lang eh. Hindi ko maniniwala po kasi hindi. Lola't lola, nanay, tita, tito ko, hindi pa ako nasaktan. Hindi ka nasaktan? Ito ba, lalo na po yung lolo't lola ko, tuwing na may mga di pa po ako nipala, di pa ako napabuhatan ng kamay. Nasaan na sila ngayon? Wala na? Yung lolo't lola ko po is, si mama mo? Sa Manila. Si mama mo, yung discipline na ginagawa sa'yo ni mama mo before? Ano po, may sinasabi niya po ako. Talagang sinasabi niya. Okay. Pero hindi siya yung gumagamit ng das, hindi niya. Nung time na bakit ka na nga, throwback lang tayo ng kunti medyo refreshing lang. Bakit ka na nga napapunta nun sa Divisoria kay Martin? Yun po yung yung sa stepfather ko po. Sa stepfather. Dahil sa stepfather. So, naiintindihan ko na yung dahil sa stepfather mo, umalis ka. Tapos ngayon, makakaranas ka na naman ng panibagong pananakit. Siyempre, masakit talaga yun. Hindi mo siya doble-doble. So yun, kumbaga, dalang-dala ka na, hindi mo na matake na mangyari ulit yun. Okay. So yun, mga kapambira.